Sheila's POV. Shut up, Judah! Shut up with your lies! Singhal ko sa kanya. Kung meron mang magsisinungaling dito, si Elijah yun, sagot niya. Nothing will change. Sasama kami pabalik. Pinalasabi ko tinalikuran siya, pero bago pa man, ako makalay ng tuluyan ay nagsalita na naman to. I will do everything, Sheila. Everything to make you stay. Seryosong sabi nito na may halong pagbabanta. Hindi na kami nagpansinan ni Judah after noon. Sina Zora, Gianna at Tin na girlfriend ni Thomas ang kakwentuhan ko at napapailing na lamang kami sa ingay ng mga bunganga ng mga lalaki. Kailan ba kayo magpapakasal ni Thomas? Hindi ba siya nagpo-propose sa'yo? Tanong ni Gianna kay Tin. Pilit tong umiti. Hindi siguro kami aabot doon. Si Sir Thomas kasi yung tipong hindi gustong matali. Diretso sabi nito na nagpanganga sa amin. Sir? Bakit may sir? Nagtatakang tanong ni Zora. Ha? May sir ba akong nasabi? Naku, baka naman nagkakamali kayo ng dinig. Natatawang saway niya sa amin, pero ramdam mo yung kaba. Hindi na namin masyado pang nagtanong na kung anong dahil halata namang naiilang pa itong magkwento sa amin. Bagong girlfriend lang kasi siya ni Thomas. Yung Natalia daw na great love nito ay nakipaghiwalay sa kanya. Ayoko, Judah. Inis na bully ako dito. Sige na, Sheila, sumama ka na sa kanya. Kami nang bahala sa kambal. Natatawang sabi ni Marco sa akin. Dahil si Marco na nagsabi at nahihiya naman akong tanggihan siya, ay nagpatianod na ako kay Judah pasakay sa jet ski. Ano bang arte to, Judah? Tamad at iritadong tanong ko habang umaandar na kami. Dadaling kita sa kabilang isla. Nung mga bata pa kami, may treehouse kami doon. Maganda doon, pagbibida niya. Yun lang? So sa tingin mo may paki ako? Tamad pa din tanong ko sa kanya. So sa tingin mo din ba may paki ako kung may paki ka o wala? Bato niya. Agad ako nainis dahil ayun na naman ang pagiging spoiled niya at maotoridad. Nakakainis ka, Judah! Nakakainis ka! Singhal ko na sobrang frustration. The more you hate, the more you love, Sam. Nakangisi sabi nito na lalo kong kinainis kaya naman kinurot ko siya sa tagiliran. Aray, daing nito dahil wala tong pang-itaas. Yang bagay sa'yo. Inis na sabi ko't hindi pinansin ng pamumula ng parteng kinurot. Hindi na lang ito umimik at nagpatuloy dahil malapit na kami sa islang sinasabi niya. Pero ako naman ang hindi mapatahimik ng konsensya ko dahil kitang-kita ko dito ang pamumula nun. At hindi ko naman may tatanggi na malakas at puno talaga ng panggigigil ang kurot kong yun sa kanya. Shit, may hinandain nito nang huminto kami. Anong problema? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Biglang huminto. Mukha nasira ata, sagot nito sa akin. Ikaw talagang may balat sa puwet. Hindi ako, paninisi ko sa kanya. O sige na, ako na. Inis ding singal nito. So galit ka na niyan? Ano nagagalit ka na sa akin ha? Naiinis ka na? Matapang na tanong ko sa kanya. Hindi baby, malambing na sagot nito. Che, ewan ko sa'yo. Anong gagawin natin ngayon? Singali ko. Malapit na naman na tayo. Langoy na lang natin to. Okay lang ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Ano pa bang magagawa ko? Panunuyang sabi ko. Bumaba ako sa may tubig at nalamang hindi na pala masyadong malalim ang parteng kinaroroonan namin. Shit baby, I'm sorry. Nag-aalalang sabi niya dahil malamig ang tubig dahil padilim na. Ewan ko sa'yo. Tamad na sabi ko tinirapan siya. Ilang langoy asong ginawa ko at mabilis akong nakarating doon sa may isla. Mula sa aking manipis na puting t-shirt ay agad bumakat at kitang-kita ang itim kong bikini tops. Kaya naman mabilis kong tinanggal yon dahil wala na ding kwenta dahil basa na. Susundan naman siguro tayo nila Marco. Hindi ko ito pinansin sa sinabi niya. Umupo na lamang ako sa may buhangin at hinintay ang sinasabing dadating ng mga kaibigan niya. Pumunta na tayo sa may treehouse, Sheila. Padilim na. Yaya sa akin ni Judah. Ayoko. Pagtanggi ko dahil medyo madilim na sa parang gubat na papasukan namin. Diyan lang naman yung sa bungad. Turo niya. Ayoko pa din. Pagmamatigas ko tumalo kip-kip pa. Susubukan kong ilapit pa dito yung jet ski. Baka kasi umalo na malakas eh. Tangayin, mas mahirapan tayo kapag lalong lumayo. Sabi nito't nagdere-derecho sa may tubig. Medyo madilim na din sa may dagat. Tanging kulay orange na lang. Nalulubog na araw ang nagbibigay liwanag dito. Hoy Judah, dalian mo't malamok na. Palusot na pagrereklamo ko dahil kanina pa ito hindi nagpaparamdam. Simula nang lumusong siya sa dagat. Judah, isa! Pagbabanta ko nang hindi pa din sumasagot sa pagtawag ko. Agad na muong kaba sa aking sistema at agad tumayo. Judah! Sigaw ko. Naiyak ako nang isiping baka iniwan niya na ako mag-isa dito. Judah!
Nahihirapang sigaw ko na sumanggi sa aking isip na baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Judah, isa! Lumabas ka na, please! Pagod na sigaw at pakiusap ko dahil parang wala talaga siya. Dahil sa pagkatarantay na palakad-lakad ako, hindi ko naman alam ang gagawin. Pero dahil sa sobrang kaba at pag-aalala ay hindi ko na namalayang nahiwang pa ako na isang matulis na bagay. Medyo malaki ito, talaga naman dumudugo na. Pag nakita talaga kita, humanda ka sa akin. Mumunting bulong ko dahil nasa sugat kong patuloy na dumudugo ang lahat ng atensyon ko. Napaupo ko para mas lalo ko makita ang sugat ko. Ang sakit! May hinang daing ko. Halos nanginginig ng mga kamay ko. Putang na! Dinig ko sabi nito. Agad ako napatingin sa may harapan ko at nakitang hingal na hingal ito habang basa ng tubig ang buong katawan niya. Imbis na matuwa ako'y nainis ako sa kanya. Nakakaba na siya. Buisit! Humihikbing sabi ko habang parang nagpupunas na luha. Dahil sa aking sinabi, lumaki ang mata nito sa gulat. Baby, it's not like that. Hindi ikaw ang minumura ko. Nag-aalalang paliwanag nito habang inilang hakbang ang pagitan namin. Shit Sheila, ano nangyari dito? Nag-aalalang tanong niya habang nakatingin sa may sugat ko. Agad ko siyang pinagsusuntok sa dibdib. Napakagago mo. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nakakainis ka, Judah. Ang gago-gago mo. Umiyak na sabi ko habang patuloy sa pananakit sa kanya. Pero wala siyang ginawa kundi ang yakapin lang ako. Shh, I won't leave you again, Sheila. Pag-aalon niya sa akin, binuhat niya ako papasok sa may gubat kung nasan daw ang sinasabi niyang treehouse. Kaya mo bang umakyat? Nag-aalalang tanong niya. Tumango lang ako bilang sagot at tinagong sakit dahil sa paglapag ng paa ko sa buhangin. Aalalayan kita. Si Judah. 6 na hakbang lamang paakyat sa treehouse na yon, pero medyo nagtagal kami dahil hindi ko talaga kayang itukod ang kaliwang paa ko may sugat. Kaya naman kahit naiilang hinayaan ko si Judah na tumulong, kahit ang pagtulong na ginagawa nito'y medyo nakakailang na dahil hawak-hawak nitong pang-upo ko at doon ako medyo tinutulak. Hahanap ako ng pwedeng ilaw. Nagmamadaling sabi nito't nataranta na. Hindi na ako takot sa dilim, Judah. Sabi ko para naman hindi na siya mag-alalang mag-hysterical at tumiyak pa ako dito dahil lang ayokong walang ilaw. Tumulong din ako sa paghahanap kahit hindi ako mahal sa pwesto ko. Eto, may flashlight, sabi ko sabay abot nun kay Judah. May posporo ako nakita. Baka may kandila dito. Hinayaan ko na lamang siya sa ginagawa niya. May nakita siyang 2 kandila na para nasa loob ng baso kaya naman sinindihan niya to. Akala ko ako lang natataka pero siya din pala. Gagong Marco. Umiling na sabi nito na makita na namin ang kabuuan ng treehouse dahil sa nagkalat na kandilang sinindihan ni Judah. Nag-init din agad ang mukha ko na makita isang puting kama na nakalatag sa may sahig at punong-puno ng rosas. Ngayon ko lang din napansin na nakaayos pa lang mga kandilang kanina pa sinisindihan ni Judah na akala namin ay wala lang. Minsan ko pang ginalang buong paningin ko sa kabuuan ng treehouse at nakitang malapit sa kinatatayuan ko isang maliit na sticky notes. Enjoy! Basa ko doon sa sulat. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Judah. Hindi ko alam kung bakit ko nagagawa pero mabilis ko itong nilukot at tinago. Wala, sagot ko sa kanya. Ilang beses pa itong napalunok at hindi makatingin ng diretso sa akin. Umupo ka dun, Sheila. Lilinisin ko sugat mo. Sabi niya at naiilang na tinurong kama. Meron ba talaga niyan dito? Tanong ko. Wala, mixing sagot niya. Hindi ko na lamang yun pinansin at kahit hirap ay tumango ako doon. Nang makita niyang hirap ako maglakad ay agad siyang pumihit para tulungan ako. Akin na yung t-shirt mo, sabi nito nang maipon niya na ako. Nalaki ang mata ko. Ayoko, susuotin ko pa to. Pagmamaktol ko, kaya naman agad kong kinuha ang puting t-shirt ko nakasampay sa balikat ko't sinubukang isuotin to dahil tuyo nang mabilis itong hinila sa akin ni Judah. At agad pinunit dahil manipis lang to. Ano ba, Judah? Sabing susuotin ko pa yan eh. Paano kapag gininawa ko mamaya? Pangungonsensya ko dahil nakaitim na bikini tops lang din ako at shorts lang. Kailangan nating pahintuin niyang pagdugo ng sugat mo, Sheila. Sabi nito tinayos ng tupi ang damit kong pinunit niya at tinali sa paanan ko. Saka hindi ka naman giginawin mamaya, papainitin kita. Sabi niya na ikinanlaki ng mata ko, kaya noon mabilis ko siyang hinampas sa braso. Natawa ito sa inakto ko. Bakit? Maghahanap ako ng kumot para hindi ka ginawin? Natatawang sagot niya sa akin. Inirapan ko na lang siya at tumitig na lang sa mga kandila na kasindi. Anong amoy yun? Nagtatakang tanong ko. Napakagatlabi naman si Judah at maring pumikit.
Sunod-sunod din ang ginawa nitong paglunok kaya naman napalunok din ako nang makita ko ang pagtaas baba ng Adam's apple niya. Scented candles? Nahiyang sagot ko sa sarili kong tanong. That Marcos really giving me a hard time. Bullshit. Pagod na sa ngihal nito. Napahawak pa to sa kanyang sentido kaya naman tumayo ako para magpantay kami. Masakit ba yung ulo mo, Judah? Nag-aalalang tanong ko para naman itong napaso ng hinawakan kong braso niya. Titig na titig to sa aking mga mata habang habol-habol ang hining niya. I need to go outside. Kailangan kong huminga. Paalam nito. Pero bago pa man siya tuluyang makakabang palayo sa akin ay pinigilan ko na siya. You can take me, Judah. You can have me. Nahihiyang sabi ko pero nagawa ko pa ding sabihin. Napatitig na naman ito sa akin at hindi inalis ang tingin sa mata ko na para bang sinisigurado niya kung tama bang pagkakadinig niya. I won't, Sheila. Hanggat hindi mo pa sinasabing mahal mo pa rin ako. Hanggat hindi ka pa buong-buong bumabalik sa akin. Sabi nito tinalikuran ako pero agad ko namang hinigit ang braso niya at yumakap sa kanya. I love you, Judah. Pero natatakot akong bumalik sa'yo kasi nakakatakot kang mahalin. Iyak ko sa kanya. Kaya nga ayokong pilitin ka sa kahit na anong bagay, Sheila. Kasi ayoko nahihirapan ka. Alam ko naguguluhan ka. Pag-aalo niya. Umiling-iling ako sa dibdib niya saka ko siya hinarap. Take me, Judah, please. Angkinin mo ko. Iparamdam mo sa akin sa'yo lang talaga ako. Kasi naguguluhan na ako. Pagod at frustrated na pakiusap ko. Alam ko nakakahiya ito pero gusto kong subukan. Agad lumungkot ang ekspresyon ng mukha nito sa kamarang hinaplos ang pisngi ko. Kahit isang paraan lang ito para maliwanagan ka. I will take you. You don't need to please, Sheila. At sisiguraduhin ko mararamdaman mong akin ka lang talaga. At sa'yo lang talaga ako. Sabi niya kasabay ng paghalik niya sa akin. Halos sabulin kong hininga ko sa klase ng paghalik ni Judah. Sabikat para ngayon lang ulit siya nakahalik. Hindi ko naman maalis ang kapit ko sa braso niya habang isang kamay ko'y nakalapat sa dibdib niya. Dahil sa gigil at pagkasabik niya'y kulang na lang ay maubos ng labi ko. Lalo niya ding hinigpitan ang pagkakayakap sa bewang ko na medyo malayo ko sa kanya dahil sa panghihina ko. Judah, mumunting ungol ko nang lumipat ang labi niya sa leeg ko pababa sa akin dibdib. Sagot niya lang sa mga daing ko, halos mabaling leg ko sa pagkakatingala na nag-iwan to ng marka sa leg ko. Hindi ko mabilang. Oh my, Judah! Ungol ko na maramdaman ko mabilis na natanggal ang bikini tops ko at mabilis na hinalikan ako doon. Halos masabunutan ko na ito dahil sa paghalik niya sa dibdib ko. Sambit niya habang busy siya doon. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Halos makalmot ko na din ang likod nito sa pagkakakapit ko dahil nakatayo pa din kaming dalawa. Pagkatapos niya mag-iwan ng marka sa dibdib ko ay maingat niya akong inihiga. Hindi pa man ako nakakabawi na mabilis naman niyang hinila pababa ang shorts ko kasamang panty ko. Madaya ka, Judah! Singhal ko sa kanya habang sobrang nagiinit na yung katawan ko. We will take it slow. Natatawang sabi niya gamit ang sexy niyang boses. Magpoprotesta pa sana ako nang mula sa gitna ng dibdib ay dahan-dahang bumaba ang halik nito patungo sa aking down there. Judah! Hiyaw ko't habol-habol ang aking hininga. Hindi ko alam kung ano bang gagawin kong talaga. Ididiin siya doon o hihilahin siya paalis dahil sa kakaibang sensasyong binibigay niya sa akin. Halos sumikot ng paningin ko kasabay ng paglalaro ng kanyang dila doon. Please, Judah! Daing ko dahil may gusto akong maabot. Nang maabot ko ng gusto kong abutin ay lumipat naman ang labi nito sa tahi ko sa tiyan. Dito pala lumabas ang kambal natin. Nakangiting sabit niya. Kahit habol-habol kong aking hininga ay kitang-kita kong kakaibang ningning sa mata ni Judah na ngayon na nakatayo na sa harapan ko at halos mailang ako dahil nakaparte ang dalawang binti ko sa harapan niya. I will take you now, Sheila. Nagmamadalit na tatarantang sabi nito. Mabilis niyang nahubad ang pang-ibaba niya at agad bumulaga sa akin ang sa kanya. I love you, Sheila. Mahal na mahal kita. Hingal na sambit niya. Mabilis niya akong hinalikan sa labi at agad pumatong sa akin. Hold me tight, baby. I will take you to paradise. Sabi nito unti-unting pinasokan sa kanya sa akin. I love you, Judah. I love you to, Sheila. Hirap na sabi niya na naglabas-sumasok na siya sa akin. Naramdaman kong kalmado ng paghinga ni Judah, tanda na patulog na to. Nakaunan to sa dibdib niya at isang kumot lang ang nagtatakip sa pareho naming hubad na katawan. Mahigpit ako nakayakap sa kanya at ganun din naman siya sa akin. Hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin si Judah sa gitna ng mga hita ko. I'm sorry, Judah. I can't give you another child. Malungkot at mahinang sabi ko dito. Ilang lunok ang ginawa ko para lamang mapigilan ang nagbabadyang pagtulo ng luha ko. Kaya naman lalo ko hinigpitan ang pagkakakapit sa kanya. It doesn't matter. Parang bulong na sabi nito sa may uluhan kong kinagulat ko
Agad akong tumingala sa kanya at nakitang gising ito at nakatitig din sa akin. Hindi mo maintindihan, Judah. Hindi na kita mabibigyan na anak. Mariing paliwanag ko. Hindi na importante, Sheila. Paninigurong sagot niya. Pero Judah, sabi ko hindi na importante. Wala akong pakialam kung mabigyan mo pa ako ng anak ko, hindi na. You already gave me twins, Sheila. Kontento na ako dun. Kontento na ako sa inyong tatlo. At kung ang paghiling ko pa sa isa o dalawang pang-anak ang magpapahamak pa ulit sa'yo, hindi na ako makakapayag. Mariing sabi nito habang parang tumatagos sa kaibuturan kong klase ng pagtitig niya sa akin. Namuang luha sa aking mga mata, kaya naman para hindi niya makita ang pagluha ko ay sumubsob na lang ako sa leeg niya. I'm sorry, Judah. I'm very sorry. You already sacrificed, baby. You already sacrificed a lot. Pag-aalo niya sa akin at saka ako mahigpit na niyakap. Flashback. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Aalagaan kita. Thank you, Judah. Sabi ko't saka siya niyakap. Hoy, anong drama niyong dalawa ha? Sigaw na lalaking kakapasok lang kaya napahigpitin ng yakap si Judah sa akin. Why do you always need to shout? Singhal din ni Judah dito. Agad nag-ikting ang bagang na lalaki. Mula sa pintuan ay mabilis tong lumakad papalapit sa amin. Napahiyaw ako na bigla nitong hilahin sa pagkakayakap si Judah at binalibag ko saan. Aray! Mommy! Daing ko dahil sa pagkakasubsob. You're bad! Dinig kong sigaw ni Judah at pinagsusuntok yung malaking lalaki. Natigil ako sa pag-iyak na makita kong malakas sa sinampal nitong pisngi ni Judah. Agad kong nakita ang pagpula ng pisngi niya. Wala kang galang ha? Sigaw ng lalaki sa kanya. I swear my daddy will kill you for eating me! Madinat ang pipigil sa pag-iyak na pagbabanta ni Judah dito. Narindi kami sa pagtawa ng lalaki yun. I'm scared. Pangaasa ng lalaki kay Judah. Nakipagtitigan lamang si Judah dito sa kasya tinalikuran para daluhan ako. Aba, syota mo na yan? Natatawang pangaasa ng lalaki dahil sa ginawa niya. Pero hindi ito pinansin ni Judah at nagtuloy-tuloy sa paglakad palapit sa akin. At dahil sa ginawa niyang pag-itsyapwera ay napiko na naman ng lalaki. Kaya naman inunahan siya nito. Mabilis ako nitong tinayo gamit ang pagkahawak sa kwelyo sa bato ko. Nagulat si Judah dito. Bitawan mo siya! Sigaw nito. Ayoko nga. Pangaasa ng sagot ng lalaki sa kanya. Tumakbo si Judah palapit sa lalaki. Pero walang ginawa ito kung hindi magtatakbo paikot-ikot sa maliit na silid na yon habang hawak ang kwelyo ko dahilan kung bakit halos masakal na ako. Hoy boyet, tigilan mo na nga yung kaguguhan mo. Sigaw ng isang lalaking kapapasok lang. Ang sarap makipaglaro sa rich kids. Natatawang sabi nito, saka ako padabog na binitawan kay Judah kaya napaupo kaming dalawa. Gago, rich kid. Ulul, dalian mo't parating na si boss. Sigaw sa kanya ng lalaki at binatukan pa. Dahil sa paglabas nila ay dumilim na naman bahagya sa may kwarto. I'm sorry Sheila, I already broke my promise to protect you. Malumani na sabi ni Judah at pinagpagan yung tuhod at kamay ko. Okay lang, ikaw din naman nasampal ka. Nag-aalalang sabi ko tinaplos ang pisngi niya hanggang ngayon ay namumula pa. Kapag nagkaalis tayo dito, ipapakulong natin silang lahat, kaya dapat huwag kang matakot. Makakaalis din tayong dalawa dito, basta walang iwanan ha. Agad nitong nilahad ang pinky finger niya. Napangiti ako sa inakto niya, sinakyan na lang. Walang iwanan, paniniguro ko. Hindi namin alam kung paano kami nakatulog ni Judah doon. Siguro ay dahil sa pagod at kakaiyak, idagdag mo pang pabalibag at pananakit sa amin ng lalaki kagabi. Hoy, senyorita at senyorita! Gumising na kayo dyan! Isang sigaw na nagpagising sa amin ni Judah. Oh, kumain na kayo. Dugtong pa nito't padabog na nilapag ang pagkain. Dahil sa naramdaman kong gutom ay sinubukan kong ilapit ang tray sa amin. Pero pinigilan ako ni Judah. Nagtataka akong tumingin sa kanya pero umiling lamang to. Wag, baka madumi yan. Pero, nagugutom na ako, Judah. Daing ko dito. Nag-isip pa ito bago tumango. Sige, nag-aalang ang sabi niya. Kain ka din. Iaya ko sa kanya. Umiling-iling pa ito pero wala na siyang nagawa nang sinubuan ko na siya. Ang kulit mo ha? Parehong-pareho kayo ni Belle. Natatawang sabi nito. Agad ako nalungkot. O bakit? Tanong niya. Namimiss ko na si Belle. Nakanguson sabi ko. Ako din, malungkot na sabi nito. Wala na kaming ginawang dalawa kung hindi ang magkwentuhan na lang para hindi kami mainip. Dahil doon ay mas lalo ko nakilala si Judah at mas lalo ko siyang hinangaan. Nakatulog pa nga ulit kami ng
Mga bandang hapon siguro. Kunin niyo na yung lalaki, sabi ng lalaki kahapon na sumuway doon sa sumampal kay Judah. Agad lumapit ang dalawang lalaki para kuhanin si Judah. Judah! Natatakot at tawag ko sa kanya. Saan niyo ako dadalhin? Tanong ni Judah. Basta, huwag ka ng maraming tanong. Galit na sabi ng lalaki. Judah, natatakot ako. Huwag mo akong iiwan. Sheila, huwag kang umiyak, Sheila. Babalikan kita. Paniniguro niya habang kinakaladkad na siya ng mga ito. Judah, please. Natatakot ako. Umiyak na sabi ko. Babalikan kita, Sheila, promise. Sigaw nito na nakalabas na sila. Agad na namang nabalot ang paligid ng dilim at wala na akong nagawa kung hindi ang umiyak. Rinig kong pagsagot ni Judah sa labas at ang tawanan din ng mga lalaki. Mukhang pinagtutulungan nila ito't si Judah naman ay hindi nagpapatalo sa pagsagot. Kalaunan ni nakarinig ako ng yapak papalapit sa kwarto. Kasunod nun na yung pagbukas ng pintuan ay nasilaw pa ako dahil dito. Agad tumambad sa akin ang lalaki na nakit sa amin ni Judah. Tara dito, Little Sheila. Nakakadiring sabi nito halatang nakainom pa at lasing na. Ayoko po! Sigaw ko dito. Halika sabi! Tumaas ang boses na sabi nito at kinarga ko palabas. Hinagis ako nito sa isang matigas na bagay. Napadaing ako dahil doon. Sinubukan kong umupo at iginala kong aking mata. Nakita ko sa may gilid ang isang lamesa na may 4 na lalaking nagiinuman, ang iba'y nagsisigarilyo pa. Sa kabilang gilid naman ay agad na laki ang mga mata ko na nakita ko si Judah. May takip ang bibig nito at nakatali pa, patalikod ang kamay niya sa may upuan. Judah! Nakahinga ng maluwag kong tawag sa kanya. Pero nawala yun ang hinila ng lalaking kamay ko tinali sa kama. Wala na akong nagawa kung hindi ang magsisigaw at magmakaawa. Iyak lang ako ng iyak. Halos malagutan na ako ng hininga nang inabuso nila ako. Gusto kong ibali sa kabilang tingin ko habang inaabuso nila ako dahil hindi ko kayang tumingin kay Judah dahil sa pag-iyak din ito. Kung susubukan ko namang ilipat at ipihit ang ulo ko sa kabila para hindi siya makita yung mukha ng pangalawang lalaki umaabuso sa akin ang masisilayan ko. Kaya naman pinikit ko na lamang ang mga mata ko. Iniwan nila ako nakahubad doon at habol ang hininga ko. Maya-may nagkaroon ng tensyon ng 5 lalaki na narinig kong pinag-uusapan nilang may nakapasok daw at mukhang may tulong na dumating. Nang makita ko kung sino yon ay halos maiyak na ako sa tuwa nang makita ko si Kuya Damian. Pero agad ding nawala yun ng sunod-sunod na putok na baril ang narinig ko. Nagawa pa niyang banggitin ang pangalan ko bago siya mawala. Wala na ako naalala basta pagkatapos nun ay nagising ako na sa ospital na ako. Pagkamulat ng mga mata ko'y maririnig mong usapan ng doktor at ni Mommy tungkol sa tama ng bala sa akin. Ganun ba? Dadalhin niyo si Sheila sa US? Tanong ni Mommy ni Judah na nag-uusap sila sa kwarto ko. Oo, kailangan din naming umalis dito. Hirap na hirap ang pamilyang tanggapin na nangyari kay Sheila at ang pagkawala ni Damian. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mommy at agad siyang dinaluhan ng Mommy ni Judah. Huwag kang mag-alala, makaka-recover din ang dalawa. Kami nandito lang. Magaling na doktor ang tito ni Judah. Sa kanya na namin ipapaubay ang pagaling ng anak ko. Kwento ng Mommy ni Judah. Naikwento ng Mommy na nasa kabilang kwarto lang si Judah. Oo nga pala, nakalimutan ko siya. Ano na kaya nangyari sa kanya? Sana okay lang siya. Ilang araw ako naging tahimik at hindi makausap. Kaya nagulat ako na isang araw ay bumukas ang pintuan sa kwarto ko at pumasok si Judah. You're a liar, Sheila! Sabi mo walang iwanan? Nakipag-pinky promise ka pa sa akin? But you lie! Aalis ka pala! Iiwan mo pala ako! Galit na sabi nito at para bang manununtok. Napaluha lang ako at napailing-iling. You lied! Liar! Nag-hysterical na sigaw nito at nilukot-lukot pang kumot sa may paanan ko. Sobrang sigaw niya at nakakatakot talaga. Liar! Patuloy na sigaw niya kaya naman napatakip ako ng tenga ko. Judah, what happened? Nag-aalalang tanong ni tita saka dinaluhan si Judah. Pero hindi ito mapigil sa pagwawala. Si Mommy naman ay dinaluhan ako. Judah, anak! Nag-aalalang tawag ng Mommy niya. Nurse! Nurse! Sigaw nito. Dahil wala pa din ay tumakbo na si Mommy sa labas. Pagbalik niya may kasama na siyang 2 nurse at agad na nilapitan ang nagpupumiglas na si Judah. You lied! I hate liars! You lie, Sheila! I hate you! Sigaw nito at habang pinipigilan nila, gunong-gunong isip ko dahil sa pagwawala ni Judah doon. Humingi na paumanhin si tita, sabi niya nagkakaganoon daw si Judah after na nangyari. Sa mga sumunod na araw ay naging normal ang lahat.
pero hindi ako mapakali. Kaya naman kahit wala din ako sa aking sarili, pinilit kong puntahan siya. Out! I said, out! Sigaw nito sa isang nurse. Agad na baling ang tingin nito sa akin at mas lalo nagalit. What are you doing here, you liar? Galit na tanong nito sa akin. Isa lang ang napansin ko. Hindi na siyang Judah na kasama ko nung nakidnap kami. Nag-iba siya. Parang galit siya sa mundo. Judah! Go away, Sheila! Let's forget each other! Pinal na sabi nito at tinalikuran siya. End of flashback. Mabilis ako napadilat nang mahirapan ako makahinga. Agad bumati sa akin ng malaking ngiti ni Judah pero kinunutan ko lamang siya ng noo. Kaya agad kumala sa mahigpit na pagkakayakap nito sa akin. Papatayin mo ba ako? Bulyaw ko sa kanya na paupo na ako. Habol ko pa rin ang hininga ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagkakapipi ni Judah sa akin o dahil sa isang bangungot na naman. Sorry, ang saya-saya ko kasi. Masigla sabi nito sa kanya, yakap na naman ako. Ano na? Suway ko sa kanya pero hindi niya ako binitawan. Napakahayok nito. Pagmamaldita ko pero parang matatawa na din. First time ko kaya kagabi. Nakangusong pagsusumbong niya. First time mo mukha mo? Pag-irap ko. Totoo. Che, ewan ko sa'yo. Panagutan mo ko, Sheila. Natatawang sabi niya at inumpisahan na namang landiin ako. Si Judah Lucas Pueblo. Walang bed life? Paano na yung asar ko? Napangisito habang hinahalikan ng tenga ko. Last 5 years wala. Ngayon, meron na. Ngayong muling binigay ni Sheila ang sarili kay Judah, ito na bang simula ng masaya nilang pagsasama? Ano kayang gagawin ni Elijah na ikakagulat ni Sheila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.